The Mysterious Intern. Kabanata 37. Ano? Isang reporter ang unang sumigaw, mabilis na tumakbo sa direksyon kung saan umalis si Brian Ye, umaasang mahabol pa ito. Sunod-sunod na tumakbo ang ibang mga reporter patungo sa elevator na para bang mga baliw. Ito ay, ano bang nangyayari? Nagtatakang tanong ni Professor Harlem sa mga reporter na nagmamadaling sumakay sa elevator. Nagulat din sina Dean Robert Zing at ang iba pa sa likuran niya. Ang misteryosong assistant, umalis na rito. Sagot ng isang reporter kay Professor Harlem Chen, may lungkot sa mukha. Kanina pa namin siya nakita. Sinabi niyang doktor siya rito sa ospital at niloko kami. Doktor sa ospital. Anong department? Nagulat sina Dean Zing at ang iba pa, ang puso'y mabilis na tumitibok. May talento palang nakatago sa ospital na hindi pa nila nadidiscover. May pag-asa ring sumilay sa mga mata ni na Professor Chen at ng iba pa. Baka nga bagong natuklas ang talento ito. Sa internal medicine daw, at nagsinungaling siyang may nakakahawang sakit ng isang pasyente. Umiiyak na sabi ng reporter. Napahiya siya sa sarili. Gusto niyang sapakin ang sarili. Bakit ganoon na lang siya kapaniwala sa sinabi ng lalaki? Hindi na nakapagsalita sina Dean Zing at ang iba pa. Sisilipin pa nila kung surgeon ito, pero internal medicine. Alam nilang niloko sila ng misteryosong assistant, at hindi na kailangang mag-imbestiga pa. Sobrang galing ng operasyon ng misteryosong assistant, paano naman ito magiging doktor ng internal medicine? Kahit patayin sila, hindi sila maniniwala. Kung ganoon kagaling ang isang internist, edi umuwi na lang sila at magtanim. Gaano nakatagal siyang wala? Pagkaraan ng ilang sandali, kalmadong tanong ni Dean Zing sa mga reporter. Mga 3 hanggang 4 na minuto na po, alang-ain ang sagot ng mga reporter. Hindi na naman nakapagsalita sina Dean Zing at Professor Chen. 3 o 4 na minutong lakad lang naman iyon. Paano nila ito hahabulin? Nakita niyo ba kung anong floor siya pumunta? Walang ganang tanong ni Professor Chen. Ito po, nahihiya ang mga reporter. Niloko sila ni Brian Ye. Hindi nila ito naisip na ang misteryosong assistant. Hindi nila ito pinansin. Saan ba ito pumunta? Ilang floor ang tinahak nito? May pagsisisi sa kanilang mga mata. Sinisisi nila ang sarili sa pagiging tanga. Nakita ni Professor Chen ang itsura ng mga reporter, at napabuntong hininga. Hindi na niya kailangang tanungin pa, alam niyang niloko sila ni Brian Ye. Imposible nang mahanap pa ito. Hindi lang nila nakita ang itsura ni Brian Ye. Kahit nakita man nila, hindi madaling maghanap ng tao sa maraming tao. Kalimutan na natin yun. Hintayin na lang natin si Deputy Director Allison na lumabas pagkatapos ng operasyon at tanungin natin siya. May pagsuko sa mga mata ni Professor Chen. Tumango rin sina Dean Zing at ang iba pa. Wala na silang ibang magagawa. Samantala, ang mga reporter na nawalan na ng pag-asa ay biglang nagliwanag ang mga mata nang marinig ang sinabi ni Professor Chen. Tama, matatanong nila si Director Allison, halos makalimutan na nila iyon. Ang misteryosong assistant ay inimbite ni Dr. Allison, alam sigurado nito kung sino ito. Hintayin lang nila, at itatanong nila. May pag-asa ulit sa kanilang mga puso. Sige nga, Professor Harlem, sinabi niyo bang matagumpay ang operasyon? Ano bang nangyari? Hindi ba sinabi ng mga eksperto na imposible ang operasyon na ito? Pwede niyo bang ikwento sa amin? Ano ba talaga ang nangyari? Nang makabawi na sa pag-asa, kumalma na ang mga reporter, at naninangkit ang mga matang tumingin kay Professor Harlem Chen at sa ibang eksperto. Ganito po yun. Napakahirap po talaga ng operasyon na ito. Makatutuwiran pong sabihin na lahat kami, pati na ako, naniniwalang imposible ang operasyon na ito. Ang dahilan kung bakit namin sinabi yon ay dahil sobrang baba ng posibilidad na maging matagumpay ang operasyon na ito. Kailangan nito ng napakataas na surgical skills, napakataas na physical at energy requirements, at kaunting swerte pa. Sa aming kaalaman, walang makakapagtagumpay sa operasyon na ito, pero ang misteryosong doktor na inimbita ni Director Allison ay nagturo sa amin ng leksyon. Namangha ako sa kanyang galing. Ginamit niya ang kanyang kahusayan para magawa ang imposibleng operasyon at lumikha ng himala. Maikling paliwanag ni Professor Harlem Chen sa mga reporter. Nang banggitin ang galing ni Brian Ye, hindi maitago sa kanyang mga salita at ekspresyon ang paghanga. Professor Chen, ibig niyo bang sabihin ang misteryosong assistant ang gumawa ng operasyon? Nagulat ang mga reporter sa ekspresyon at mga salita ni Professor Chen.
Kailan pa ba pumuri ng ganito si Professor Chen? Kasabay ng pagkagulat, mas lalo silang nagsisi. Kung na-interview nila ito kanina, headline na sana ito, at pwede nilang isulat ang close-ups. Pero huli na ang lahat, at umaasa na lang silang malaman ang tungkol sa doktor kay Director Allison. Mali po ang sinasabi ninyo. Tama pong sabihin na sina Director Allison, ang kanyang team, at ang misteryosong assistant ang nagsama-sama para magawa ang operasyon na ito. Perpekto ang kanilang pagtutulungan. Tumingin si Professor Chen kina Dinzing at sa ibang leader ng ospital. Nasa teritoryo ng iba siya, kaya naman nagbigay siya ng kaunting respeto sa kanila, at sinabi ang katotohanan. Kung wala sina Director Allison at ang kanyang team, kahit gaano pa kagaling ang misteryosong assistant, hindi niya magagawa ang operasyon mag-isa. Pagkaraan ng isang pause, nagpatuloy siya, pero ang operasyon nga po ay ginawa ng misteryosong assistant. Biglang nagbago ang isip ni Deputy Director Allison at pinili niyang hayaang ang misteryosong assistant ang gumawa ng operasyon. Nung una, hindi ako masyadong sang-ayon sa desisyon niya. Ipinagbabawal ang biglaang pagpapalit ng Chief Surgeon, pero sa pagkakataong ito, napakatalino ng desisyon ni Director Allison. Napatunayan ng lahat na siya ay isang napakagaling at bukas ang isipan na doktor. Okay, yan lang po ang masasabi ko. Ang iba pa, hintayin na lang ninyo at tanungin si Director Allison. Nang banggitin si Director Allison, may paghanga rin sa mga mata ni Professor Chen. Bukod sa galing, hinahangaan niya ang isipan ni Director Allison. Sa kritikal na sandali, mas mababa ang tingin niya sa sarili. Hindi madaling hayaang mauna ang iba at maging greenleaf. Sa mundo, marami ang mga makitid ang isipan na doktor na hahayaang mamatay ang pasyente kaysa umamin na mas magaling ang iba, at ayaw nilang hayaang hawakan ng iba ang kanilang pasyente, pero kakaunti lang ang mga doktor na may malawak na isipan gaya ni Director Allison. Mas lalo pang nagulat at nagsisi ang mga reporter nang marinig ang sinabi ni Professor Harlem. Ayon kay Professor Harlem, ang misteryosong assistant na tumakas sa kanila ay ang surgeon na gumawa ng operasyon at ang pangunahing dahilan ng himala. Ang lalaking mukhang hindi pa umaabot ng 35, payat at mahina, ay isang napakagaling na tao. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi na sila sa pagsisisi at pagkagulat, at gusto pang maghukay ng ibang impormasyon, pero pinigilan sila ni Dinzing. Mga reporter, hanggang dyan na lang muna tayo sa sitwasyon ng operasyon. Hintayin na lang natin sina Director Allison na lumabas. Huwag kayong mag-alala, sasabihin namin sa inyo ang sitwasyon sa tamang oras. Nagpasalamat si Dinzing kay Professor Harlem Chen, at mabilis na nagsalita sa mga reporter, pagkatapos ay bumalik sa operating room kasama si Professor Chen at ang iba pa. Nasa labas ng operating room ang mga reporter. Kung mananatili sila roon, tiyak na guguluhin sila ng mga reporter. Sa loob ng operating room. Pagkaraan ng halos isang oras na pakikipaglaban, natapos na ni Director Allison ang mga importanteng gawain pagkatapos ng operasyon. Kahit finishing touches lang ito, mahirap pa rin ang craniotomy. Para kay Duty Director Allison noong nasa peak condition siya, hindi ito problema, pero para kay Director Allison na naubos ang enerhiya sa loob ng ilang oras, mahirap ito. Nang matapos ang kanyang pangunahing gawain, nakaramdam siya ng pagod. Pero naisip niya na natapos na ang operasyon, at nakita niya ang napakagaling na operasyon, hindi niya maitago ang saya at excitement. Director Allison, sino po yung doktor kanina? Tanong ni Dr. Zhang kay Dr. Allison. No comment. Sumagot si Director Allison na may malamig na mukha. Yung tao ba yun noong nakaraan? Maingat na tanong ni Dr. Zhang. Nang makita niya ang galing ni Brian Ye, naisip niya ang nakaraang operasyon, ang taong iyon, kahit alam niyang medyo baliw ang ideyang ito. Bilang isang senior anesthesiologist, hindi siya naniniwala na may taong magaling sa neurosurgery kung magaling ito sa maraming procedures. Pero hindi niya mapigil ang isipin ang taong iyon, lagi niyang iniisip na may koneksyon ang misteryosong assistant sa taong iyon. No comment. Tumingin si Director Allison kay Dr. Zhang, walang ekspresyon pa rin ang mukha. Nakita ni Dr. Zhang na ayaw sabihin ni Director Allison ang totoo, at napabuntong hininga. Ang ibang medical staff na nakikinig ay nadismaya. Mukhang hindi na nila malalaman kay Director Allison ang identity ng misteryosong assistant. Umaasa na lang sila na matatanong ni Dinzing ang identity ng doktor kay Director Allison. Naniniwala silang matatanong nila si Director Allison pagkaraan ng ilang sandali. Gotcha. Kasabay ng pagputol ng huling tahi sa ulo ni Renato Huang, tuluyan ng ibinaba ang surgical lamp na nag-anunsyo ng pagtatapos ng operasyon na tumagal ng halos 7 oras.
Tapos na. Nang makita ang ilaw na sumisikat sa dulo ng operasyon, sa labas ng operating room, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mga reporter, sabik at nagagalak, mabilis nilang kinuha ang kanilang mikropono at kagamitan, at naghanda na para sa kanilang mga ulat. Sa pasukan ng operating room, nag-uumapo ang saya sa mga mukha ni Dean Roberto Zing at ng iba pa. Sa wakas, natapos na ang operasyon, na nangangahulugang maaari na nilang ipahayag ang tagumpay nito sa publiko. Para kina Professor Harlem at sa iba pa, nangangahulugan ito na malapit nang lumabas si Director Allison, at magkakaroon na sila ng pagkakataong itanong ang tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong assistant. Hindi nagtagal at bumukas ang pinto ng operating room. Isang grupo ng mga nurse ang nagdala kay Renato Huang mula sa hospital bed. Nais nilang dalhin siya sa ICU observation room para sa masusing pagmamatsyag at follow-up rehabilitation. Mga kaibigan, nasaan si Director Allison? Tanong ng mga reporter habang lumalabas ang pasyente, may kaunting pagkabigo sa kanilang mga mata. Si Director Allison ay nasa loob pa. Kailangan niyang magpahinga muna. Lalabas din siya sa lalong madaling panahon, sagot ng isang assistant sa mga tanong ng mga eksperto. Mga kaibigan, sino ang misteryosong doktor kanina? Nasabi ba ni Director Allison? Ang tanging tanong ni Professor Chen. Hindi sinabi ni Director Allison, at hindi namin alam kung sino siya, sagot ng mga nurse at assistant na may panghihinayang. Hindi ba sila nagbatian habang nag-oopere? Wala bang sinabi? Tanong ng isang eksperto na hindi makapaniwala. Wala, palaging ikaw, ang tawag ni Director Allison sa kanya, sagot ng mga nurse at assistant na may ngiting puno ng panghihinayang. Bakit hindi nila nakuha ang mga pahiwatig mula sa kanilang pag-uusap? Hindi nila inaasahan na hindi binanggit ni Director Allison ang apelyido ng misteryosong assistant. Ngunit, hintayin na lang natin si Director Allison. Maaari niyong dalhin siya sa intensive care unit. Kung istorbohin kayo ng mga reporter sa labas, sabihin na lang sa kanila na hintayin si Director Allison para sa mga detalye, mungkahi ni Dean Zing. Alam nilang hindi nagsisinungaling ang mga nurse at assistant. Hindi nagtagal, lumabas si Director Allison, nag-alis ng sterile surgical gown, at lumitaw sa harap nila na pagod na pagod. Director Allison, ang hirap ng ginawa nyo. Ako si Harlem Chen mula sa Ziehe Medical Department. Napakakapanapanabot ng operasyon nyo kanina. Nang makita ni Professor Harlem ang pagod na mukha ni Director Allison, hindi niya agad tinanong ang tungkol kay Brian Ye, kundi pinuri muna siya ng taos-puso. Salamat, Professor Chen. Sa harap ng isang kilalang tao sa neurosurgery tulad ni Professor Chen, hindi naglakas loob si Director Allison na maging bastos. Kahit hindi siya estudyante ni Professor Chen, naging bahagi siya ng mga aklat na inedit ni Chen, na ginagamit ng karamihan sa mga paaralang medikal sa China. Kaya naman, sa isang paraan, maituturing niyang isa sa kanyang mga guro si Professor Harlem Chen. Walang anuman, Director Allison. Interesado ka bang pumunta sa Ziehe? Ngumiti si Professor Chen, at nang lumingon, tinukso si Director Allison, kailangan namin ng mga batang talento tulad mo sa Ziehe. Nang marinig ang mga salita ni Professor Chen, hindi napigilan ng mga eksperto sa likuran nila, sina Dean Zing at ang iba pa, ang magalit. Si Professor Chen, ang tusong lobo, ay direktang nag-recruit kay Director Allison. Kung nangyari iyon, tiyak na susunod na ang misteryosong assistant. Director Allison, nangangailangan din kami sa Yan University 3rd Hospital. Inaanyayahan ka naming sumama. Sa aming Air Force General Hospital, Director Allison, tinitiyak kung makakakuha ka ng regiment level treatment. Paano iyon? Paano naman magiging tahimik ang mga eksperto habang nagiging masigasig si Professor Harlem na i-recruit si Director Allison? Isa-isa nilang inaalok si Director Allison ng mas magagandang alok kaysa sa isa't isa. Walang mangmang sa mga eksperto. Hindi lang ang napakamakapangyarihang misteryosong doktor sa likod ni Director Allison ang dapat isaalang-alang. Napakagaling din ni Director Allison, at kitang-kita na nila ang kanyang kakayahan sa operasyon kanina. Ang pagkuha kay Director Allison ay maaaring magdala ng karagdagang halaga sa kanilang mga ospital at departamento. Habang nakikita ang grupo ng mga eksperto na nagbibigay ng iba't ibang imbitasyon kay Dr. Allison, napangiti si Dr. Chang, ngunit ang kanyang mukha ay nagiging maitim sa inggit. Ang mga ospital na ito ay mga pangarap niya, ngunit wala siyang pagkakataon na makapasok. Sa huli, napilitan siyang magtrabaho sa maliit na ospital na ito. Walang kapantay ang mga benepisyo at kondisyon ng mga ospital na iyon kumpara sa ospital na ito.
Sinasalamin sa mga ospital ng militar, tulad ng General Hospital ng Air Force, kahit na ang mga kondisyon ng affiliated hospital ng Yan University ay mas mabuti ng 15 beses kaysa sa maliit na ospital na ito. Basta makapasok siya sa mga ospital na iyon, kahit natanggalin pa ang kanyang titulo bilang Deputy Director, ay handa siyang gawin. Sa ilang sandali, halos gusto na niyang maging si Dr. Allison. Naging berde ang mga mukha ni Nadine Zing at ng iba pang leader ng ospital. Direkta nilang inaagaw ang kanilang tao sa harapan nila. Napaka-bullying naman nito, at tila hindi sila pinapansin. Gusto nilang tumayo at pigilin ang mga ito, at sabihin, nandito pa kami. Siya ang backbone ng aming ospital. Bakit niyo siya inaagaw ng walang pahintulot? Ngunit wala silang lakas ng loob. Ang mga tao sa paligid nila ay masyadong makapangyarihan at hindi nila kayang hamakin. Sa wakas, hindi na nakatiis si Vice President Manuel Jao at gusto nang magsalita, ngunit bago pa siya makapagsalita, si Director Allison na ang nagbigay ng sagot. Salamat sa inyong mga alok, ngunit wala akong balak na lumipat ng trabaho sa ngayon. Maayos at magalang na tinanggihan ni Deputy Director Allison ang mga alok ng mga eksperto. Pagkatapos magsalita, hindi na inantay ang sagot nila, nagpatuloy siya, kung wala ng ibang katanungan, mauuna na ako. Napakapagod ng operasyon ngayong araw. Oo nga po, mga propesor, si Director Allison ay pagod na. Hayaan na natin siyang magpahinga, mabilis na sabi ni Dean Robert Zing. Nakapagpahinga na siya ng maluwag. Kanina pa siya nag-aalala na baka pumayag si Director Allison sa mga alok ng mga eksperto. Napakaganda kasi talaga ng mga alok, pati ang kanilang dean ay natokso. Mabuti naman po iyon, Director Allison. Alam ko pong pagod na kayo, pero may isa pa po kaming gustong itanong. Sino po ang doktor na namahala sa operasyon kanina? May kaunting pagsisisi si Professor Harlem Chen dahil hindi pumayag si Director Allison sa kanyang alok. Alam naman niya na hindi dapat magmadali sa ganitong desisyon, lalo na sa ganitong okasyon. Kailangan ng masusing pag-iisip. Pero ang pagkuha kay Director Allison ay pwedeng ipagpaliban, pero ang pag-alam sa tunay na pagkakakilanlan ng doktor na namuno sa operasyon ay hindi na pwedeng antayin pa. Oo nga po, Director Allison, sino po ang doktor na iyon? Napabilib po niya kami sa kanyang galing. Pwede niyo po ba siyang ipakilala sa amin? Sunod-sunod na tanong ng ibang eksperto. Pati si Nadine Zing at ang mga leader ng ospital, pati na si Christian Gao, ay may pag-asang nakatingin kay Director Allison. Pasensya na po, mga senior, hindi ko po masasagot ang tanong na iyan. Nangako po ako na hindi ko ibubunyag ang pangalan niya, walang pag-aalinlangan na sagot ni Director Allison. Director Allison, naiintindihan ko po ang ibig niyong sabihin, pero wala po kaming masamang intensyon. Humahanga lang po kami sa kanyang galing at gusto lang po naming makausap siya, paliwanag ni Professor Chen. Sinsero ang kanyang tono. Oo nga po, Director Allison, matagumpay ang operasyon. Kahit sabihin niyo ang pangalan ng kaibigan niyo, wala pong masamang mangyayari, at makikinabang pa nga siya. Patuloy na panghihikayat ng ibang eksperto. Pati si Nadine Zing at ang iba pa ay nagsalita, umaasang mabanggit ni Director Allison ang pangalan ng doktor. Pasensya na po. Ngunit kahit sino pa ang magsalita, hindi nagbago ang desisyon ni Director Allison. Pasensya na po, ito lang ang kanyang sagot. Director Allison, bakit ganyan kayo? Sina Professor Chen at ang mga eksperto ay maituturing yung mga nakatatanda, kaya naman sana ay huwag niyo silang ipahiya, sabi ng isang eksperto na medyo naiinis na. Nagulat din sina Professor Chen at ang ibang eksperto. Kung nabigo ang operasyon, hindi na sana ito pinag-usapan. Ngunit dahil matagumpay naman, hindi pa rin siya nagbigay ng kahit anong impormasyon. Medyo na-offend sila nito. Oo nga, Lingling, tama naman ang mga propesor. Lahat ay nirerespeto ang doktor na iyon. Kapag sinabi mo, makikilala rin ang kaibigan mo. Bakit hindi mo na lang sabihin? Malumanay na panghihikayat ni Christian Gao. May kislap sa kanyang mga mata. Pasensya na po, pero sinasabi ko pa rin, maliban na lang kung siya mismo ang magsasalita, hindi ko po ito sasabihin, mariing sagot ni Director Allison. Hindi siya natinag sa mga sinabi ng eksperto, at hindi niya pinansin ang panghihikayat ni Christian Gao. Malamig siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Sinundan naman siya ng mga katrabaho niya, tulad ni Doc Zhang, ang anesthesiologist, na walang magawa. Ang yabang naman. Napakasuplado. Dinzing? Hindi ko po sinasabi, pero ang mga batang doktor na ganyan, dapat po talagang pangasiwaan.
Nakita ng mga eksperto na hindi sila binigyan ni Director Allison ng halaga, at basta na lang siyang umalis. Nagalit ang mga eksperto at nagsimula ng magbulungan. Medyo masama rin ang loob ni Nadine Zing at ng iba pa. Nakakahiya ang ginawa ni Director Allison, pero naisip din nila ang mga benepisyo at impluwensya na may dudulot ng matagumpay na operasyon sa ospital, lalo na ang misteryosong background ni Director Allison. Hindi na nila pinansin ang mga reklamo ng mga eksperto. May kaunting kasiyahan pa nga sila sa kanilang puso. Hindi ba't pinuri niyo siya kanina? Ngayon ay nagagalit na kayo. Nagbago rin ang ekspresyon ni Christian Gao. Medyo nalungkot siya sa ginawa ni Director Allison, pero agad din siyang ngumiti at sinundan si Director Allison. Sa labas ng operating room, ang mga reporter na naghintay sa paligid ng mga nurse at pasyente ay agad na sumunod sa kanila pagkatapos magtanong, at pinanood ang kanilang pag-alis. Nang makita nila si Deputy Director Allison, agad silang sumugod na para bang mga gutom na lobo. Director Allison, narinig namin na ang operasyon ay isinagawa ng inyong misteryosong assistant. Totoo po ba ito? Dr. Allison, sino po ang misteryosong assistant na iyon? Ano po ang inyong relasyon? Isang grupo ng mga reporter ang pumalibot kay Director Allison, at sunod-sunod na tinanong siya. Walang komento. Walang ekspresyon si Dr. Allison. Sinubukan niyang umalis, pero ang mga reporter na naghintay ng buong umaga ay hindi siya hahayaang makalayo. Gusto nilang tanungin si Director Allison at makuha ang sagot mula sa kanya. Pero dahil hindi siya nagsasalita, hindi sila makontento. Hindi sila katulad ng mga eksperto na nagpakita ng kaunting paggalang, kaya hindi nila pinigilan si Director Allison. Pinalibutan nila siya at patuloy na nagtanong. Hindi inasahan ni Director Allison na magiging ganito kaagresibo ang mga reporter. Saglit siyang natigilan, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mukha at halos pag-alitan na sila, pero bago pa siya magsalita, si Christian Gao na ang nagsalita. Mga kaibigan sa media, pagod na po siya matapos ang ilang oras na operasyon. Pakiusap, hayaan niyo na po siyang makaalis. Kapag nakapagpahinga na siya, sasagutin niya ang inyong mga tanong. Bagamat gusto rin ni Christian Gao na makuha ang impormasyon mula kay Director Allison, nang makita niyang hindi maganda ang ekspresyon ni Director Allison, agad siyang kumilos upang mapagan ang sitwasyon. Kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Umaasa siyang bibigyan siya ng respeto ng mga reporter. Ngunit ang mga reporter na nagsikap ng buong umaga ay hindi madaling mapipigilan. Kahit na ang ama ni Christian Gao pa ang magsalita, wala itong magiging epekto. Nakapagdesisyon na sila na alamin ang pagkakakilanlan ng misteryosong surgeon. Hindi inasahan ni Christian Gao na hindi magbibigay ng respeto ang mga reporter, at nanlamig ang kanyang mukha. Wala siyang magawa sa mga reporter. Hindi niya sila kaya. At kahit kaya niya, hindi niya gagawin dahil hindi ito makabubuti sa kanya. Tumingin siya kay Director Allison na may kaunting pagkabahala, at gustong muli siyang himukin, o banggitin ang pangalan ng doktor, pero bago pa siya magsalita, si Director Allison na ang nagsalita ng malamig. Kahit napalibutan niyo pa ako, hindi ko pa rin sasabihin. Hindi inasahan ng mga reporter na ganito kitigas ang ulo ni Director Allison, at agad siyang tumanggi. Nagdalawang isip ang mga reporter kung dapat pa bang magtanong. Ayaw nilang maghintay ng matagal. Nagkaroon ng stalemate sa pagitan ng mga reporter at ni Dr. Allison. Habang pinagmamasdan nila si Dr. Allison na napapalibutan ng mga reporter, ang ilan sa mga eksperto na tinanggihan ni Dr. Allison kanina ay nakaramdam ng kaunting kasiyahan. Hindi ba't hindi ka sumagot sa amin? Tingnan natin kung paano mo haharapin ang mga reporter na ito. Mga kaibigan, pagod na po talaga si Deputy Director Allison ngayon. Matapos ang ilang oras na operasyon, wala pa siyang kinakain. Pakiusap, huwag na natin siyang pahirapan. Unti-unti ko pong kukumbinsihin si Dr. Allison na sagutin ang inyong mga tanong, sabi ni Dean Zing. Gusto man niyang makuha ang sagot mula kay Director Allison, kinailangan niyang suportahan siya. Dean Zing, nandito po kami mula umaga, at naghintay kami ng sagot. Hindi po ito madali. Oo nga po, sana po ay matulungan kami ni Director Allison at sagutin ang aming mga tanong. Kahit na sinabi ni Dean Zing na tatanungin si Director Allison sa hinaharap, hindi pa rin kontento ang mga reporter. Sinong makakaalam kung magkakaroon pa ng pagkakataon sa hinaharap? At gaano kahalaga ang kasalukuyan? Nagsigawan sila at nagalit. Ito, nakita ni Dean Zing ang emosyon ng mga reporter, at tumingin siya kay Director Allison na may kaunting pagkabahala, pero si Director Allison ay nanatiling matigas ang ulo.
Ano ang dapat gawin? Dapat bang pilitin ng mga security guard ang mga reporter na umalis? Ay escort si Director Allison palabas. Kung gagawin ito, magagalit ang mga reporter, at masama ito para sa ospital. Nagdadalawang isip si Dean Zing. Nakakabahala ang kapangyarihan ng mga reporter sa propaganda. Ayaw niyang makipagtalo sa mga reporter. Dr. Zhao, sumama po kayo sa akin. Habang nagkakaroon ng stalemate sa pagitan ng mga reporter at ni Deputy Director Allison, at nagdadalawang isip si Dean Zing, isang middle-aged man ang lumitaw sa harap ni Deputy Director Allison at hinayla siya palayo sa mga reporter. Aray! Nako, ang kamera ko. Walang reporter ang nakapaghanda sa biglaang pagsulpot ng isang lalaki at pagbangga sa kanila. Lahat sila ay natigilan at hindi nakareact, wala silang oras para umiwas man lang. Ang mga reporter na nasa gitna at humarang kay Director Allison ay natamba nang magbanggaan sila sa lalaki. Isa-isa silang napahiyaw dahil sa sakit o gulat, at ang mga natamba ay nabangga sa ibang tao sa gilid, kaya nagkagulo sa harap ng operating room. Paring Pharaoh, ayos ka lang ba? Old Lee, kumusta ka na? Okay lang ba ang kamera? Ilang sandali pa bago nakabawi ang mga reporter at nagtanong-tanong sa kalagayan ng mga kasamahan at sa kanilang mga gamit. Hindi rin inaasahan ng mga eksperto, pati na sina Dean Zing at ang iba pa, ang biglaang pangyayari. Nang makita ang kaguluhan ng mga reporter, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala. Sino kaya ang middle-aged man na biglang sumulpot? Security guard kaya ng ospital. Ang lakas naman ng security guard na ito. Lahat ng eksperto, pati na sina Director Lee at Deputy Director Chang, ay tumingin kay Dean Zing. Mga kaibigan, huwag niyo naman akong tingnan ng ganyan. Hindi po siya empleyado ng ospital natin, at hindi ko pa siya nakikita. Nakangiwing sabi ni Dean Zing. Para maniwala sila, itinaas niya ang kanyang kamay. Manunumpa po ako. Sino ba yung hayop na yon? Oo nga, sino yung biglang sumulpot? Kailangan nating hanapin siya. Sigaw ng mga reporter. Huwag na nating intindihin yung lalaki, habulin na natin si Dr. Allison. Baka makatakas siya. Sabi ng isang reporter. Habang galit na galit ang mga reporter na hinanap ang taong nakabunggo sa kanila, may isang reporter na kalmadong nagsalita. Oo nga. Si Deputy Director Allison. Bilisan natin, huwag nating hayaang makatakas si Dr. Allison. Dahil sa sinabi ng reporter, naalala ng mga galit na reporter ang mahalagang bagay, at mabilis na lumingon upang habulin si Director Allison. Ngunit nang lumingon sila, wala na ang elevator. Wala na rin sina Director Allison at ang middle-aged man. Wala na sila. Nadismayang sabi ng isang reporter. Bilisan nyo. Umakyat kaya sila sa hagdan o sumakay sa elevator? May nakakita ba sa inyo? Habulin natin sila. Maghiwa-hiwalay tayo. May pupunta sa safe passage, at may sasakay sa elevator. Sigaw ng isang reporter. Mabilis niyang pinindot ang elevator. Nang mawala ng pag-asa ang mga reporter, biglang nagliwanag ang kanilang mga mata nang marinig ang sinabi ng reporter. May mga tumakbo papunta sa safe passage, at may mga naghintay sa elevator. President Zing, sino po yung tao kanina? Empleyado po ba ng ospital nyo? Tanong ng isang reporter kay Dean Zing. Mga kaibigan, mali po ang iniisip nyo. Pinaliwanag ko na po kanina sa mga eksperto at propesor. Hindi ko po kilala yung tao. Manunumpa po ako na hindi po siya empleyado ng ospital natin. Inosenteng sabi ni Dean Zing. Manunumpa rin po ako na hindi po siya empleyado ng ospital natin. Panunumpa rin ni Vice Dean Manuel Zhao. Bakit po siya biglang sumulpot dito? Bagamat nakita ng mga reporter ang ekspresyon ni Dean Zing at Vice Dean Manuel Zhao, at mukhang totoo ang sinasabi nila, medyo hindi pa rin sila kontento. Napakasama ng ginawa ng lalaki. Hindi lang sila ang nabangga, pati si Director Allison ay nahila nito. Paano nila ito ipapaliwanag pag uwi nila? Aba malay ko ba? Nakita nyo naman. Kakalabas lang namin, at gusto rin naming malaman kung sino ang doktor. Paano naman namin gagawin yun? Walang kasalanang sabi ni Dean Zing. Base sa ginawa niya kanina, sa tingin ko ay fan siya ni Director Allison o pasyente na ginamon na. Nakihalo siya sa inyo kanina. Gusto niya sigurong hanggan ang galing ni Director Allison. Nakita niya kayong pinagkaitan si Director Allison, kaya siya na ang kumilos. Alam naman ninyo na sikat na doktor si Director Allison sa ospital natin, at marami siyang fans. Paliwanag ni Vice Dean Manuel Zhao. Tumanggo sina Dean Zing at ang iba pa.
Pati ang mga eksperto ay naniniwalang posible ang sinabi ni Vice Dean Manuel Zhao. Si Christian Gao lang ang may kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata. Nang makita na wala talagang alam si Dean Zing, at wala silang ebidensya na may koneksyon ang lalaki sa ospital, at ang paliwanag ni Vice Dean Manuel Zhao ay mukhang makatwiran, sumuko na ang mga reporter. Dumating na rin ang elevator. Nagmamadali silang habulin si Director Allison, at tinatimad na silang makipag-usap kina Dean Zing at sa iba pa. President Zing, mauuna na po ako. Paalam ni Christian Gao nang umalis ang mga reporter. Mr. Gao, nagmamadali ka naman. Hindi ka ba kakain muna? Gulat na sabi ni Dean Zing. Hindi na po, salamat po sa inyo, Dean Zing. Sa susunod na pagkakataon, aanyayahan ko po kayo. Pupuntahan ko na po si Lingling, magalang na sabi ni Christian Gao. Bagamat hindi niya pinapansin ang dean ng maliit na ospital, nasa ilalim pa rin siya ng pamumuno ni Director Allison, kaya kailangan pa rin niyang magpakita ng respeto. Isang simpleng paggalang lang naman ito. Ah, ganun po ba? Sige po, Mr. Gao. Sana ay mahanap niyo na ang inyong babae. Nakangiting sabi ni Dean Zing. Salamat po. Ngumiti si Christian Gao, at pagkatapos ay lumingon sa mga eksperto, at isa-isa silang binigyan ng magalang na paalam, at pagkatapos ay umalis. Dapat ay perpekto ang kanyang imahe sa publiko. Ang galing naman ni Mr. Gao. Bihira na ang mga kabataang ganyan ngayon. Oo nga. Ang mga kabataan ngayon, dahil sa kanilang mga magulang, ay puro mayabang. Iilan na lang ang tulad ni Mr. Gao. Ang swerte naman ni Director Allison. Nakahanap siya ng mabuting lalaki. Bagay na bagay sila. Pinuri ng mga eksperto si Christian Gao. Pati si Deputy Director Chang ay nahiya sa sarili nang makita ang pag-alis ni Christian Gao. Nainggit din si Dean Zing. Kung ang kanyang pamangkin ay kalahati lang ng kagalingan ni Christian Gao, magiging masaya na siya. President Zing, aalis na rin po ako, paalam ni Professor Harlem Chen kay Dean Robert Zing. Professor Chen. President Zing, salamat po sa inyo, pero may aasikasuhin pa po ako. Sa susunod na lang po, hindi na binigyan ni Professor Chen ng pagkakataon si Dean Zing na pigilan siya. May kaunting pagsisisi si Dean Zing, pero umalis na rin si Professor Chen. Hindi niya nakilala ang misteryosong doktor, hindi niya alam ang pangalan at pagkakakilanlan nito. Nakakalungkot, pero nang maalala ang napakagandang operasyon na nasaksihan niya, nabawasan ang kanyang pagsisisi. Pagkaalis ni Professor Chen, sunod-sunod na umalis ang ibang eksperto. Gusto man ni Dean Zing na makipagkaibigan sa kanila, at mag-aya ng kainan at inuman, hindi sila interesado. Wala rin sila sa mood. Nasa operasyon pa rin ang kanilang isipan, sa misteryosong doktor. Gusto nilang bumalik agad, pag-aralan ang operasyon, at unawain ito ng mabuti. Medyo nakakalungkot na hindi sila nakapagkaibigan, pero nang maialis na niya ang mga eksperto, nakaramdam ng ginhawa sina Dean Zing at ang ibang leader ng ospital. Sa wakas, natapos ang operasyon ng walang problema, at tiyak na magdudulot ito ng malaking epekto at benepisyo sa ospital. Sige, mag-inuman na tayo. Nakahingang sabi ni Dean Zing. Hawak niya ang kanyang nagugutom na tiyan, at kinausap ang mga leader at doktor ng ospital. Underground parking lot. Sa loob ng isang itim na Audi. Ma'am, chocolate po ito. Kumain po kayo para magkaroon kayo ng lakas, alalang sabi ng middle-aged man. Kumuha siya ng isang kahon ng black chocolate sa kanyang bag, at inalok ito kay Director Allison. Siya ang taong nagligtas kay Director Allison mula sa mga reporter kanina. Kung nandito si Brian Ye, makikilala niya ito. Ang middle-aged man na ito ay nasa ospital din noong araw na iyon. Magugulat si Brian Ye. Hindi siya makapaniwala na ang cold-blooded na lalaking ito ay may mabait na ugali. Tumingin si Director Allison sa chocolate, at bahagyang nagulat. Ito pala ang kanyang paboritong brand ng chocolate. Ma'am, alam po ng boss na ito ang paborito niyong brand ng chocolate, kaya, paliwanag ng middle-aged man. Tawagin niyo na lang akong Dr. Zhao. At itabi mo na yung chocolate, hindi ako gutom, malamig na sabi ni Director Allison. Ma'am, kumain po kayo ng konti. Pagod na kayo, kailangan niyo ng lakas. Nag-aalalang sabi ng middle-aged man. Nagmamakaawa ang kanyang mukha. Baka pagalitan siya ng boss kung hindi kakain si Director Allison. Salamat po, pagkaraan ng ilang sandali, kinuha na rin ni Director Allison ang chocolate. Kung hindi dahil sa lalaki ito, hindi siya makakaalis agad. Ayaw niyang mapahiya ito.
At kahit na ang lalaki ay nasa ilalim ng taong ayaw niya, nagawa pa rin itong tulungan siya. Hindi dapat niya itong sisihin dahil sa ibang tao. Walang anuman po, ma'am. Trabaho ko lang po yun, nang makita na kinain ni Director Allison ang chocolate, ngumiti ang middle-aged man. Sabi ko po, tawagin niyo na lang akong Dr. Zhao, sabi ni Director Allison. Ah, opo. Duke? Dr. Zhao? Dali-daling pag-aayos ng middle-aged man. Halos masabi na niya ang, ma'am, buti na lang at naituwid niya ito. Nang marinig ang, Dr. Zhao, nakangiting kumain si Director Allison. Pagod na siya, at ang chocolate ay ang kailangan niya. Nakangiti ang middle-aged man habang nakatingin kay Director Allison. Ikinabit niya ang kanyang seatbelt, pinaandar ang sasakyan, at nagmaneho. Ding dong! Pagkatapos kumain ng isang piraso ng chocolate, kinuha ni Director Allison ang kanyang telepono at nag-message kay Brian Ye para alamin ang kalagayan nito. Nag-aalala siya kay Brian Ye. Alam niya kung gaano napagod si Brian Ye sa operasyon. Plano niyang maghintay hanggang matapos ang operasyon at umalis kasama si Brian Ye, pero umalis ito ng maaga. Pero nang buksan niya ang kanyang telepono, tumunog ito. Dumating ang mensahe mula kay Christian Gao, Allison, ayos ka lang ba? Sinundo ka na ba ng tiyuhin mo? Balikan mo tong message. Nag-aalala ako sayo. Bahagyang kumunat ang noo ni Duke Allison, at hindi niya pinansin ang message. Duke? Dr. Zhao? Si Christian Gao ba yun? Nang tumunog ang telepono, nakita ng middle-aged man ang pangalan sa screen. Nanlamig ang kanyang mukha. Ang lalaking yan, hindi man lang siya tumulong kanina. Nanganganib na nga si Dr. Zhao. Dati, maganda ang tingin niya kay Christian Gao, pero dahil sa nangyari, bumagsak ang tingin niya rito. Ayaw niya sa mga taong walang paninindigan. Huwag mo na siyang banggitin, sabi ni Deputy Sir Hector Allison. May pagkasuklam sa kanyang mga mata. Dismayado siya sa ginawa ni Christian Gao. Opo. Tahimik na sabi ng middle-aged man. Kinuha ni Director Allison ang kanyang telepono, hinanap ang numero ni Brian Ye, at tinawagan ito. Pero pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang telepono, at nag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi niya makontak si Brian Ye. Duke? Dr. Zhao? Nag-aalala po kayo kay Brian Ye. May malamig na kislap sa mga mata ng middle-aged man. Bakit niyo po siya tinatago? Sabihin niyo na lang para mahirapan siya. Hindi rin siya kontento kay Brian Ye. Ang dahilan kung bakit nanganganib si Director Allison ay dahil kay Brian Ye. Kung hindi siya nagkunwari, hindi sana nahirapan si Director Allison. At may utang pa siya rito. Gusto niyang sabihin ang totoo sa mga reporter. Nangako po ako, kalmadong sabi ni Director Allison. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ulit si Brian Ye. Duke? Dr. Zhao? Ang tibay niyo naman. Hindi pa rin sanay ang middle-aged man na tawagin si Director Allison na Dr. Zhao. Nag-aalala siyang tumingin kay Director Allison. Nag-alangan siya, at pagkatapos ay nagsabi, Dr. Zhao, hindi niyo na po kailangang mag-alala sa kanya. Nakita ko siyang umalis kanina, kaya dapat ay wala pong problema. Para lang siyang nagpapagaan ng loob kay Director Allison. Hindi niya nakita si Brian Ye dahil may sinagot siyang tawag sa sulok kanina. Hindi naman siya nag-aalala kay Brian Ye. Ang lalaking yun ay malakas, paano naman siya mapapahamak? Opo, tumango si Duke Allison. Hindi naman niya lubos na pinaniwalaan ang sinabi ng middle-aged man pero alam niyang walang saysay ang pag-aalala niya. Dr. Zhao, ano kaya ang nasa isip ng lalaking yun? Bakit ganoon na lang siya kakatago? Naguguluhang tanong ng middle-aged man. Akala niya ay nahihiya si Brian Ye dahil baka mabaygo ang operasyon. Pero nagtagumpay naman, at tumakas pa ito. Talagang naguguluhan siya. Hindi ba't gustong sumikat ng mga kabataan tulad ni Brian Ye? Lumapit siya kay Dr. Allison para makakuha ng benepisyo. Bakit niya naman pinabayaan ang magandang pagkakataon na ito? Hindi ko rin po alam, umiling si Dr. Allison. Naguguluhan din siya. Pero hindi niya alam kung bakit, nang malaman niyang umalis si Brian Ye nang hindi binubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nakaramdam siya ng ginhawa. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.